This hydroponics po, more on hobby, part-time, ganyan. Bakit dalawa yung greenhouse? Nung una po kasi, yung isang side lang po na yun, hindi po enough yung nasa-supplyan ko. Ang haba ng ugat, sumasabit siya. Sulit sa layo, sulit sa pagod. Ang ganda ng tanim mo. Para po magamit yung area o yung lot na tinatambak ko na. Dami ko natutunan ngayon ganun pala gumamit ng hygrometer. Magandang araw po. Si Chris po ito, ang inyong Ops Officer dito sa NutriHydro, and kasama natin si Nathan, ang inyong kaliwanag. Andito po kami ngayon sa Bulacan. Ngunit saan parte nga ba tayo ng Bulacan, Nathan? Nandito tayo ngayon sa Angat, Bulacan. At sino ang binibisita natin? Bibisitahin natin si Aldrin Castro ng The Green Cup. The Green Cup. Yeah. Yan ang tawag sa kanyang greenhouse, hydroponic farm. So welcome to Angat, Bulacan. It's all construction here. Looks like this village is full of money. Yeah. Okay, hi Aldrin. Aldrin, it's nice to meet. Have we met before? Have we seen each other before? Not yet. Not yet. First time? Time po. Thank you. I'm very glad to meet you. Ang ganda ng pwesto mo dito Opo. Ang linis. Bagong kabit ng batong net mo? Bagong tayo po yung greenhouse. Bagong tayo. Last month po. So there's two. Okay. Before we get into the details of the greenhouse, welcome to the show. Yeah. Thank you po. So, Sir. okay. Medyo marami lang tayong fans. Nakasalubong na namin sila sa likod kanina. Okay. Aldrin, welcome to NHTV. Glad to finally meet you. Thank you po. At NutriHydro, we actually admire what you grow, because what you grow is one of the best we've seen. Yeah. So thank you for having us here. So Aldrin, before we begin, tell us something about yourself. Opo. Hello po. I'm Aldrin Castro, owner po nung The Green Cup Hydroponics. And by profession, graduated po ako ng Comeng po. Opo. Oh my God, another engineer. Okay. Tapos, currently I'm working in IT industry and working full-time po. So this hydroponics po, more on hobby, part-time, ganyan. Hobby ba ito? May isang greenhouse doon. May isa na naman dito. Mukhang bibili mo pa yung makakatalay mong lupa. So, just to share with you, Alvin, some of the best growers we've seen in the industry. Again, huwag magagalit. Mahal natin ang ating mga agriculturist. Kasing husay ng ating mga agriculturist ay mga engineers. So, yung grupo ng engineer, sila Andrew, sila Rommel, sila Nakamura-san, sa UMEX, ang gagaling ng mga yan. Siyempre, ang best friend natin, si Fernando Algoso, inhinyero din yan. Si Jason Sarmiento, engineers din. I think there's another guy, Nathan. Nathan's behind the camera, by the way. Also love to meet that guy one of these days. I don't know kung engineer si Arman But so we'd like to meet our engineers in the community, because some of the best, basta ang enhinyero, pumasok sa pagtatanim, ang huhusay, ang gagaling. They seem to be able to figure things out. So, you're an engineer, and by day, you work fully, and ito ay hobby mo lang. Okay, saan ka banda pumapasok? I mean, we're in Angat, Bulacan. Where do you work? Yung area po kasi na to, ito po sa kapatid ko. Tapos yung bahay po namin sa kabilang barangay lang po. Kaso dito po kasi mas maluwang may space, doon sa kabila wala po. Kaya dito na lang po nag-build ng greenhouse. Sa kapatid mo? Okay. Actually, ito po sa kapatid ko. Tapos ito po yung sahay. Kung nabili ko po nung karaan. Okay. So binili mo na tong lupa na to? Ito po. Aba, talaga naman. Shopping. Ibang klase ka mag-shopping, ha? Lupa. Okay. Magpundar lang po ng konti. Okay. And this lot we're looking at, what size is this? Yung lot po, 150 square meter. Then yung greenhouse po, 8 by 6 meters. So 48 square meter po. Okay. 8 by 6. 6 across and 8 yung haba.
So, ginamit mo yung full na haba ng bakal. Yes po. Kasi yung bakal, di ba, pag binibili yan sa Ayun po. hardware 6 meters. So, yan yung isang buong buong span niya. So, 150. Okay. Tinayuan mo ng greenhouse. What I see is there's a lot of pathways, ano? Ang daming lakaran. Opo. Binili mo yung 2 lupa, no? Ah, Kasi may bakod eh. ito po sa kapatid ko yung kabila po. Sa kapatid mo yan. Ito po yung nakabakod po na. Ito po yung akin po. So, pinabakuran mo na to. Opo. Abay, magpabakod pa lang, mahal na. Di ba? Opo, wag. So, yung bakod mo ba kasing halaga ng greenhouse mo? Pati tambak po siguro, ganyan. So, magkapresyo sila. Kasi mababa po yung lupa na to. So, kabigan po ito. So, pinatambakan ko po siya. I see. May problema ka ba dito sa pagbabaha? Kung makita nyo po, yung area po na yun, mababa po yan. Yeah. So, ka-level po yan last time. Okay. Wala ka pong tambak. Okay. Yung tubig po na galing doon, dito po naiipon. I see. So, para po magamit yung area o yung lot na tinatambak ko na. 150 square meters nung pinatambakan mo to, siguro 1 meter? Siguro po mga ganun. 1 meter ang height? Po, naka 30 po na biyahe yung maliliit na pick up. Okay. Kaya truck po. Okay. Natatanda mo ilang kubiko kainabot? Kung tanda mo lang. Pero nakailang biyahe ka kamo? Mga 30 po. Madami-dami rin, ha? Madami din po. Madami-dami rin. Okay. So, mataas-taas ang itinaas ng lupa mo. Okay. So, that's one of the things that we have to take note po. We have to take note of, ano? Pag nagbi-build ng greenhouse, is yung elevation mo. Pero kung mababa ka, babahain sila, no? What are we looking at here? Binili mo yung lupa. Bakit dalawa yung greenhouse? Nung una po kasi, yung isang side lang po na yun, hindi po enough yung nasa supplyan ko. Tara, tingnan na, lakad tayo dito. Okay, so this is your first greenhouse. What's this? Second po ito, mayroon pong last time na parang DIY, yung 10 by 10 feet lang po. Dito po siya nakapasim yung pwesto po na yan nung maliit. Yeah. Itong shed na to. Apo. Yan po. Okay. Ito yung maliit na greenhouse. Yung po yung doon po ang nag-start. Any reason why it was small? Ano na po, to learn po. Okay. Para ma-practice po. Yeah. Mga basics necessities sa pag-hydroponics, ganyan. Tapos kapag nagamay po, ayun, yun na po yung parang time to expand, to build, greenhouse, ganun. Ito siya dati. Ganyan din pong kataas. Okay. Mataas na po ng konti. Okay. Pero ganyan po kalaki. So, giniba mo na yun? Apo. Okay, to give way to this. Apo. This looks like a work table. Minsan dito po ako nagpapak ng mga order o kaya nagsasopo. I see. And what's this? Bakit may shed? Mga lagyan po ng mga gamit ng mga tools po. Tools sa greenhouse mo? Po, gamit ng kapatid ko, ng tatay ko dyan. Tools. Basta magkakahalo sila gamit dyan. Okay. Alright. And then, after your first greenhouse, your Aralan greenhouse, you built this one. Yes po. What are we looking at here? Ito po, ang size po na to is 32 square meter po. 8 by 4 lang po siya. 8 meters by 4. Tapos, height po niya is 3 meters yung height. Yung design po niya, kung ano yung length po ng net, normally 3 meters po katingin. Okay. Kaya po, 3 meters na lang din po yun. I see. Okay. So, 3 meters ka sa loob because of the net. Apo. And then sa loob, ano pa yung height mo from that beam onto the ceiling? Around, kulang 2 meters po. At yung mataas, ano? Or 1.5 ganyan siya. So, almost, let's just mark it at 5 meters. 5 meters ka sa loob. Okay. So, pag nagbibuild ka ng beam, maganda. Kung ano na rin yung available materials, ano? Okay. That makes full sense. Yeah? Okay. And then, tell us, what inspired your design here? Actually, nakita ko lang po online to. So, meron pong kakilala yung father ko at yung kapatid ko po na marunong mag-welding, mga ganyan. So, pinakita ko yung design kung kaya naman daw po. So, ayun lang po. Kaya po, Kumuha ka na ng foreman. po. Sino nag-drawing? Kinuha ko lang po yung picture sa internet, yung mga gumagawa po. Yung mga contractor po talaga. I'll ask you a bit of your design, yeah? May pundasyon ba ito? Ano lang po ito, sir? Wala po. More on yung 6 na conversion po. Kasi po yung bakal po, 2 by 2. Okay. Yung lapad and yung haba po niya. Yes.
Bali, meron pa pong 1 feet na nakabaon po sa ilalim. Okay. For more support. Footing yata yun kung tawagin nila, no? May footing ba to? Wala. Ala po, ito lang po anin. Yung Yung corners saka itong gitna. Ito, yung center post mo papunta sa may corner post mo. Anong layo niyan? 4 po, 4 meters. So 4 meters, 4 meters. Okay, for this height, gumagana siya. Apo, tsaka po yung greenhouse ko pala to, hindi po siya naka-welding, naka-tornilyo po to lahat. So pwede po siya ma-plastic if ever na ililipat po ng pwesto. Eh, akala ko ba sabi mo kanina, yung kinuha niya yung marunong mag-welding, which is which? Yung welding po yung pagko-construct po ng mga, yung mga dulo-dulo po. Trusses. Halimbawa yung sa trusses. Okay. Pero pag nakakabit yung trusses sa poste, naka-screw. Makita nyo po, may mga dugtungan po yung naka-screw. Yeah. Any reason bakit gusto mong detornilyo? Yun po, kasi hindi po sa akin yung lote po. I Kaya po, if ever na gagamitin na po ng kapatid ko yung lote, yun, pwede na po siyang baklasan or ilipat sa another place, mas madali na. Madali na. Okay. So you saw this in the internet. Since you're an engineer yourself, you can figure things out. You did it yourself, and you got yourself a contractor to put things together. So what are we looking at here? Hygrometer. Yes po, Okay. hygrometer here po, just for me to know the status of greenhouse, like yung temperature, yung humidity, para alam ko po kung kailan ko yung net shade ilalagay or kailangan po ng misting, ganyan po. May misting ka sa loob? Actually ngayon, nung summer po, naglagay po ako yung pong nasa loob po na yan. Pero after summer, hindi ko na po siya nagamit kasi medyo okay na rin po yung temperature. This acts as your meter, ano? Parang what this tells you, depende kung anong gagawin mo sa misting, sa net shade, tama ba? Yes po. So, ito ngayon naka-green. May gagawin ka, wala? Wala naman po, which is okay. Okay naman po yung status niya Okay. at this moment po. Pag naka-red siya, nagre-red ba to? Hindi yan. Nagre-red po siya kapag sobrang init na po talaga. Like for example, nung last summer, yun po yung parang signal ko po to put yung net shade po. Okay. So, hinihintay mo mag-red siya bago mo ilabas yung, i-retract yung net, ihilahin yung net shades o pagparating pa lang? Pagparating pa naman po. Minsan naman po kahit po hindi siya red, tapos pag pumasok po ako and pakiramdam po hindi ako comfortable sa loob, inaano ko na rin po, hinihila ko na rin po yung net shade. So, summer tends to go to the red side, dry side. Because it says here yung red dry, ano? Green is the sweet spot. When does it go to the blue? Which it says here humid. Yes po. Normally kapag rainy season po o kaya pag early morning, makita po natin very humid po yung greenhouse po. Ibig sabihin, basa yung hangin sa loob. Yes po. Okay. Pero ano naman po, hindi naman po siya yung sobrang basa. More on siguro po pag sa gabi po kasi alam naman po natin kapag gabi po, yung tendency na nagiging malamig po yung hangin tapos may kasama pong water, ganyan po. Mahamog. Ako mahamog. Mahamog, no? At ang galing, ano? Here it says, pag humid, then you ventilate. Tama ba? Yun yung action, di ba? Pag humid, you ventilate. Pag dry, you humidify. Pabasahin mo yung hangin. By use of humidifiers. Pero nag-humidify ka ba? Ngayon po hindi na po. Hindi. Pag nung summer, nag-humidify. Meron pong misting po dyan. That humidifies. Apo. Yeah. Okay. Dami ko natutunan ngayon, Ganun pala gumamit ng hygrometer. Tingnan niyo, sabi na sa inyo, pag engineer talaga Humid, be-ventilate mo. Papaikutin mo yung hangin. Ito nakita na namin ni Nathan ito. Pag humid, ika ni Nathan, kailangan patakbuhan mo yan ng hangin. You need to move the air. Pag humid at hindi mo minove yung air, ano nangyayari? Well, hindi ko pa po na-experience pero mas prone po sa fungus, mga ganyan. Kasi po basa yung paligid, yung mga dahon basa. So, if ever na ma-infect ka isa, mas mabilis pong kumalat yung fungus po. Shall we go into your, Sir po. Your greenhouse? You look very young, brother. May I ask how old you are? 37 na po. Bata mo pa. Okay. Wow. Before we go here, what are we looking at here? Ito po, more on after transplant po. Ang plano ko po, dito ko ilalagay. So, parang for hardening ng lettuce po. So, I'll stay yung lettuce po after transplant, mga 3 to 5 days po dito. Then, after po nung stabilize na po yung mga roots nila, tsaka po sila ililipat dito sa NFT setup po. Pero bago dito, may pinanggagalingan pang iba?
Opo, sa loob po ng bahay meron po akong grow lights. I see. Do'n ko po nilalagay yung mga after sowing po. Do'n ko po nilalagay kasi pansin ko po, comparing yung paglaki ng seedlings, grow light versus dito po sa araw, mas maganda po yung output do'n sa grow light. Siguro po dahil mas, stable yung temperature, yung lights, ganyan, compared po dito sa outside sa bahay. Kunyari sa araw po, hindi naman po laging maaraw or minsan yung temperature mababa, mataas, yun po. Marami nga nagsasabi yung mga season growers, professional growers, a huge part of success of your crop cycles is actually the nursery. Agree po. Pag maganda raw sa seedling parang maganda na, mataas ang chance na, is that correct? Did you have the... Po, agree po ako doon, super agree. Kasi po, based from experience nga po, kapag maganda po yung seedlings niyo, mas madali na po magpaganda ng lettuce na production area po. Unlike kung hindi po kagandahan yung seedlings, kahit ang hirap po talaga na like, for example, mag-foliar ka man or kung ang hirap habulin po if ever. Unlike kapag maganda na po yung seedlings, makita niyo po tuloy-tuloy na po yung growth niya. So seedlings parang importante na. Okay. Let me just share with you, and this is something I've learned. Alam mo si Michael Caballes, malapit yan sa aking puso, sa puso ng NutriHydro dahil marami tayong natututunan kay Sir Michael Caballes ng Bukid Amara. So ika niya, hindi ko nakakalimutan yung maximum potential. A huge part of your success in seedlings is because nailalabas mo yung full potential because your inputs including the lights, may nutrients na ba sa loob pala? Kung ano lang po yung nasa reservoir ko. Hinalagay mo lang doon. So, husto na ang kanyang nutrients doon, controlled by environment. So, it brings out the full potential. At pagdating dito, sisiguraduhin buong bago ilagay siya dito, batak na batak siya. Okay. Na po yung mga roots niya kasi di ba po, pinatransplant ko siya from seedling tray to styro cup feed, coco pit. So, kailangan po ma-stabilize po na yung mga roots niya. Ayun, before po siya muna ilagay. Okay. So, yan yung tinatawag na hardening. Hardening, ano? Then, palagi po nakikita rin namin yan sa mga kapwa agriculturist namin. Bibiliin yung seedling sa ibang, kasi sa open field, ang ginagawa nila, meron akong mga growers na nakikita na binibili nila yung seedlings. Ang dami. Tapos bago nila itanim o ilipat sa mga lupa, sinasanay muna nila sa klima ng paglilipatan nila. So, ganun din ang ginagawa mo dito? Opo, kasi may experience po ako before na after transplant, nilipat ko na po siya dyan. Nabansot po siya. So, siguro po dahil po sa temperature na bigla, ganun po. Kaya after that phase po, nag-hardening na po talaga. Hardening muna. Pag nag-hardening ka, nabawasan ba o totally nawala yung parang transplant shock yata ang tawag nila dyan, ano? Yeah, transplant shock, no? Nabawasan ba yung... Ano po siya pag dito po kasi napansin ko, ang bilis po niyang malansa. Siguro po dahil sa temperature. I would say, pag nabawasan naman po yung transplant shock kapag na-hardening po. Kasi nga po, pag lagay po natin dito, medyo dikit-dikit na. So, I think yung temperature hindi ganun nakapas yung mainit na temperature. Ang ganda lahat. Okay, so what are we looking at here? Ano po siya, Olmete po yung tanim ko ngayon kasi po, based from experience po, mas mataas po yung demand po sa area dito ng Olmete. I think, contributing factor din po yung itsura niya. Minsan po kasi kahit hindi po bibili yung tao ng lettuce, pag nakita niya po maganda, nagiging interesado po siya sa lettuce, ganyan po. Saka din po may mga reseller din po kasi ako na more on Olmete po kasi yung hanap ng mga customer niya. So, ayan. May Olmete na rin po yung ganyan ko. It's a very good tip from someone very smart. Ano mas preferred mo? Direct or resellers? Direct po siyempre. Pero okay lang din po yung reseller kasi po mas mabilis pong ma-market or mailabas yung or for example, yung lettuce, so mas mabilis po siya maging pera if ever. Kaya. Alvin, question. Anong mas preferred mo? Which do you prefer? Direct customers with higher margin or pero mas kaunti yung binibili nila, di ba? Or resellers, marami binibili pero lower margins. Actually, sa akin talaga parehas lang po kasi pero mas
priority ko po yung mga end customers ko. Kasi po, for example, mataas po yung demand ay ng lettuce. Ang ginagawa ko na lang po, I'll make sure na nagbibigay sa reseller, nagbibigay din po sa end customers. Kaya lang sa resellers po, hindi po kung ano yung demand niya, more on bibigyan ko siya. For example, minsan po 100 cups yung kukunin niya, 50 lang po muna. Parang ganun po. Happy po kumbaga. Okay. Para po lahat magkakaroon. Okay. Very important yung sinabi ni Aldrin na yun. Actually, what he's also saying is he's actually spreading the risk. Yeah? Kasi pag binigay mo lahat sa direct customers, tapos hindi ka nang hindi sa reseller mo, pag hindi bumili yung mga direct customers mo, saan mo bibenta ngayon? Yeah? So, importanteng meron kang relationship with resellers kahit mas maliit yung margins. Yeah? Ngayon naman, pag binigay mo naman sa resellers mo, lahat, pag nasana yung customer mo na hindi ka nagbebenta yung mga direct customers mo, hindi na sila babalik sa'yo. Opo, maghahanap po sila ng ibang supplier or ibang mabibilan po ng lettuce. Yes. At pag tumigil din kumuha yung reseller mo for whatever reason, because that's business eh. And now you're left with your pants down. So it's very important. We've learned from the engineer himself, yeah, na spread your risk. Yeah. Kalimutan mo na yung kung saan ka mas malaki kita. Mas importante you spread your risk. Kasi yung kita, pera hindi mo yan mapipigilan pag may letsugas kang ganitong kagaganda. Hindi mo mapipigilan pumasok. But what you have to manage is risk. No? How did you come up with this design? Actually, nakita ko lang din po siya sa internet. Siyempre po, before ako mag put up ng ganitong design, parang I look sa internet kung ano ba yung parang okay, na madaling i-maintain, na maayos din tingnan or maaliwalas po sa loob. Yes. May I ask how much, tanda mo pa ba how much this greenhouse costs you, including everything inside? Just a rough estimation, a ballpark figure. Po lahat po, mga 120 po. 120. Okay. Ang reason po kung bakit tumaas po ng gano'n, kasi nga po, naka-screw po kasi ito yung lahat eh. Yung mga dugtungan po na naka-screw. So, mas matagal po ginawa sa labor. Tapos, additional na din pong cost yung mga screw. I see. So 120, around 120. ROI mo? Nabawi mo na ba? Parang ongoing pa din. Ongoing pa din. Ilang months ka na nag-ooperate dito? Ito po siguro nasa 1 year na din po ito. Okay. Okay. How many heads are we looking at here? Ito po around 300 plus po. Okay, 300 plus. And when you sell one piece, how much do you usually sell? Normal price lang po sa market price po, 35 per cup or 3 for 100 po. Okay. So itong 300 mo is around how much? 10K? Mga 10K po. 10K. So hundreds, that's why nasa ano ka pa? May pinapasweldohan ka ba? Nasa process ka pa ng ROI? Ako po lahat muna. Ikaw? Opo. Sa 300, ikaw? Opo. Kasi Okay. work from home naman po kasi yung work, yung full-time work ko. So, yung full-time work ko po kasi from 10 a.m. to 7 p.m. So, gigising po ako ng mga around 5:30 a.m. Tapos, diretso na po ako dito sa lettuce, I see. sa farm para po i-maintain, i-check yung mga kailangang i-check ng mga parameters, ganyan. Ikaw lahat. Opo. That's great. So, ang inlet ng water mo, dun sa dulo na yan. Okay. Nakita ko nilagyan mo ng cover na styro. Yes po. Any reason why you do that? Tara, puntahan natin. Kasi po meron pong mga holes po dyan sa dulo. And then, kapag po na sinaga ng araw, naglulumot po siya. O nga, mainit nga yung cover, ano? Okay. Ito. Okay, ito. Pinoprotektahan mo from sunlight. Else, nagkakalumot. Opo. Madali po magkalumot kapag nagkakalumot. Okay. Okay. Ilang days na to? Itong malalaking to. Ano po sa mga 37, ganyan po. When you say 37 days, is that from transplant or from seeding? From sowing po, from seedling po. From buto. Opo, from buto po. Hindi mo sabay-sabay pinapatubo. Opo, hindi po. Halos weekly po yung sowing ko po para po by batch din po yung harvest. Para hindi po napuputol yung supply if ever. Okay, your nets. Your nets are how many percent? 50% po. 50%. Okay, you're like Mex, si Efren Saga sa Cebu. These are very healthy lettuce, 37 days. Hindi ka ba
pinepeste dito? Pag summer po, yun po talaga yung expectation ko. Pero based from experience po, more on white flies and leaf miners po yung dito po. Pag summer. Opo, pag summer. Leaf miners and whiteflies. Aphids nagkakaroon ka ba dito? And Hindi naman. Okay. So summer sila namamahay dito. Anong panahon sila nawawala? pag medyo nag-start na po yung rainy season, ganyan, Nawawala na sila. wala na po. I see. Okay. Now let's just go back to your system again. Itong mga frame na to, anong sukat nito? Ito po 1 by 1 na tubular po. So 1 by 1 na tubular, tapos designed like a frame to hold the weight. Yeah. So meron kang parang table, pero in between, meron kang mga bars to For support po. for support, to spread the support dito sa napakahabang mga channels mo. And yung mga channels mo, removable. Yung lid, may lid po. Okay. Pero yung sa kabila nakita ko hindi, ano? Second hand din lang din po kasi yung kabila, and yun, and ay siyempre to prefer ko po yung yung may lid para po mas mabilis maginis, mag-maintain. Pero yun lang po kasi yung available na second hand time na yun. During that time. And okay lang naman din po. That's another great tip from Aldrin. Yeah? So, good job, good job. Frame. And then I see your return channel. Anong sukat nito? 3 inches po. 3 inches. So lahat, dito ang babaan. Well, hindi mabuksan, ano? Ito na lang. Pakita natin to. So yung dulo, dito tumutulo, dito natatapos, magre-return siya. May cover para sa init din, ano? Para sa init. Para hindi maglumot. Yes po. Okay. Tapos kulay puti siya to reflect heat. Yeah, reflect. Okay. Tapos babalik siya dito sa side, and then babalik siya pabalik dun sa reserva mo. And then it recirculates. Opo. Your pump is turned on for how long? From 6 a.m. to 6:30. 6 a.m. to 6:30 p.m. 12.5 hours, 12 and a half hours. Okay. And then sa gabi? Nakastop na lang po muna sa gabi. Bakit mo inisa? Actually, yun na po yung naging practice ko since nag-start ako. Pero may napanood niya po akong recent content niyo po kay Jason po na sa gabi po kailangan din po for respiration po. Yes. So I'm planning to apply the same practice. Yeah. So we had Jason Sarmiento. Hello, brother. So we had a discussion because there's a common, I'm not saying wrong, but it's just a common misconception na pag sa gabi daw, walang photosynthesis, pwede mong patayin yung irrigation ng tubig. Actually, I'm not saying it's wrong, but it would be better if you also turn on your irrigation at night because apart from photosynthesis is actually the plants convert the light energy into chemical energy. To sum it up, photosynthesis is to make sugars. Sugars, glucose, yung pagkain ng halaman para lumaki sila, ma-improve yung health for reproduction, against plant diseases, para magamit nila yun into energy, kailangan ng process called respiration. Importante doon sa paglaki nila, ma-convert nila yung sugar into energy, and to do that, kailangan, lalo na sa hydroponics, yung dissolved oxygen sa tubig. So that's respiration. Now, photosynthesis happens during the day. Yeah, it's a light-dependent process. However, yung respiration happens, yung sinasabi namin nila, Jason, pinag-uusapan namin, it happens 24 hours. Kaya, magugulat ka, pagtulog mo kinabukasan, lumaki yung halaman mo. Exactly because plants, they grow even at night. And to respire, to grow, they need that source of oxygen para ma-convert nila yung sugars into energy. And respiration happens during the day and during at night. Suggestion lang, keep your pump on, your irrigation on, also at night. Ibig mo sabihin, wala pa tong sa gabi, ha? Wala pa po. E di imagine mo kung tuloy-tuloy ang daloy ng tubig mo, no? Okay. I'm saying you did a good job here. And mind you, ha? Ika ni Aldrin, pansamantala pa lang to. Yeah? Puntahan natin yung medyo permanente niya. So 32 square meters, grown by Aldrin Castro.
grows around 300 heads. Ito, mas malaki, mas maluwang ang lakaran. Bakit niluwagan mo na to? Dito makakapasok ka na dun, wala kang mapapasukan eh. O dito ang luwag na. Ang original plan ko po, extension lang po nitong unang greenhouse. Papadagtungan ko lang po doon. Kasi po, ang una ko po na-delay yung mga channel po. Yeah. 44 pieces po. Parang, kung ilalagay ko po lahat doon, alanganin na po yung... Kaya I decided na lang po na dito ilagay. Ilang NFT channels ka? 11 po. 11. So, Tapos 24 holes. abot mo naman ano, at matangkad ka eh. Mahaba yung mga limbs mo. So, abot mo naman. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ako medyo stretch na ako sa pang-anim. Pero ikaw mukhang abot na abot mo, no? So, 11 ito, no? 11. Tapos 24. So, yung increase in space mo, directly proportional sa dami ng heads mo. Okay. So, itong isa na to, ilan ito? 264 po. 264. Ang ganda ng pechay. Yeah. Any reason why you have pechay? Mahilig po kasi yung magsahog ng pechay yung nanay ko, magluto po ng pechay. Lagi po may pechay sa bahay. And kangkong. Saka po ka. Ang Hong Kong, okay. Very Filipino, no? Mukhang mukhang, Yes po, pinipitas-pitas ko lang po yung dahon. hindi mo na, okay. Tapos binabalik-balikan mo na lang. May napansin akong style mo dito. May malaki, may maliit, may malaki, may maliit, may malaki, may... Last time po kasi magkakadikit lang po. So, ang napansin ko, pag hindi po nasinaga ng araw, mas mahina. Kasi pag dikit-dikit, walang even space. Hindi po pasok yung sunlight. So, ang tendency, mahinang lumaki po yung mga dahon or lumapad. Tapos, mas madali po siyang maging yellowish yung color ng mga nasa ilalim na dahon. Kaya po, ginawa ko, pinaghahalo ko na po para kung may enough spacing po. So, naglalagay ka ng in-between, ano? So, this one, by the time na lumaki ito, harvest size na siya. Pero doon nagkataon, magkaka-fan size sila, no? Nung dumating po kayo, yun po yung ginagawa ko. Pinag-iwa-hiwalay ko na po. Nakita niyo po doon, yung magkakadikit, nililipat ko po iba dito, kasi iba dito nililipat ko po. Samplean nga natin. Pwede ba yan ganitong oras gawin? Kanina po umaga, pero okay lang din po. Pero usually, itong practice na to, pwede ba to sa tanghali? Sa umaga po sa ginagawa, or sa hapon po, gano'n. Pero, Okay. O sample lang, kahit ilang piraso. okay. O sige, doon ka dito. Ay, ikaw na dito. Ay. Ikaw na dyan. Hindi ko kaya sumingid. Hindi ko abot yan eh. Oh my God, ang haba ng braso mo. Okay. So, isa, kukuha ako dito. Tapos, Okay. eto. Yes. Ikaw na kumuha at baka ma-damage ko yung mga ugat eh. O magsalabid na sa ilalim. Ang haba ng ugat mo ha. Okay. O yun nga lang para magsashock yung ugat niya, no? Nakaka-recover naman yan. Nakaka-recover naman po. Okay. Nalatag na rin naman po yung harvest. Pagi pa na isa. Mabuti pag gawin na natin yung buong yan habang nagkikwentuhan tayo. Okay. So, titingnan ko lang pwede pasubok. So, dapat alternate, maliit, malaki, maliit. Pwede ba dito? Sige po. Okay. Ngayon, nararamdaman ko yung ugat dun sa kabila, nakasabit siya. Sorry. Kaya malapit naman na daw ko yung harvest eh. Yeah? Kaya okay lang yan. Ang tayo bro. Pag nag-hire ka ng farm help dito, dapat mga 6-footer. Pahingin na rin na isa. Okay, ganito pala. So, alternate. Dito naman. Yeah? Abot ko na sa'yo. Ikaw na lang Ang haba ng ugat. Sumasabit siya. Yeah? Naahawa ako sa ugat. Ayun oh. Ay, sorry. Sorry sa inyo. Mga Olmeti, ang gaganda nyo pa naman. Wow. Okay. Sarap na feeling nun I feel a sense of accomplishment. Ikaw na magtuloy. Yeah? Ikaw na magtuloy. What's behind me? What is this? Additional po, extension po yan ng NFT channel ko eh. Mga 100 heads din po yung nandiyan. Bakit ang taas? Yung labasan po ng tubig, yung channel po na yan, kailangan po nakaslope para po yung tuloy-tuloy po yung pagbalik ng tubig. Kaya po, tinaasan po namin. Kasi po kung ka-level lang po, mahirap pong bumalik yung tubig.
Understood. Kaya mataas. Pero may isang advantage to Kasi kung kailangan kang lumusot sa ilalim, 'di ba? Ang dali, Opo. no? Ang dali. Tapos ang dali pang linisin sa ilalim. Actually ito, mas mataas ito kaysa sa kabila, 'di ba? Based from experience, ang hirap po kasi lilisin yung Lumutay ilalim. pinataasan ko na po this time. So ito, channels mo na bubuksan din, ano? Actually, opo. Kaya lang nagkamali kami ng tatay ko dyan eh. Ba? Kali po ng butas eh. Salit na, di ba po, dito po butasan. Dito po nabutasan sa kabila. So even engineers make mistakes. Hindi ko alam kung ito rin yung nasa kabila. Yeah? Para siyang, okay, valve siya, no? Valve. Okay. Okay. So yung irrigation mo is connected to a blue PVC pipe. This is 1/2. 1/2. Yeah? So ito yung kahabaan niya. Para makakuha ka ng per channel, ilalagyan mo ng T and then an elbow. Yeah. Tapos yung elbow mo dito, threaded. Threaded po. Pag pinasok mo to, may nakokontrol mo na ngayon yung volume ng tubig. Pero napapansin ko lahat malakas, ano? Lock siya man. Okay. Tapos, ito ay, nakikita ko to sa open field irrigation itong hose na to. So lahat ito naka-full, ano? Yes po. Okay. Last question. Yung gamit ko po ngayon, yung 10,000 per hour po na pump. 10,000 liters per hour. May watts ba doon nakalagay kung ilan to? Meron po pero hindi ko na po matandaan. Yung ano. Okay. Masasabi mo ba kung anong konsumo mo sa kuryente dito? Amount na lang. Hindi po pare-parehas po. Pero mahina lang. Nung last time, yung isang pump lang po na yon, yung computation to around 200 lang pesos lang po per hour. Per month po. Pero 6,000 po, 6,000. Siguro po ito, madadagdagan lang pa. Siguro mga 300. Same brand din sila. Same brand lang po. Ay, 6,000 yung 10,000 ito, mas malaki-laki. Hindi ganun katakaw sa kuryente ito. Pero ang napapatubig niya na close to 600 heads, no? Ito po. Galing. 528 po. Tapos, testing po kung kaya pa po yun. Nakadugtong po kasi dito eh. Okay. Mga 100 heads pa po yun nandito. Okay. Pag nag-on yung pump mo, lahat yan gumagana. Apo, lahat. Lahat, ano? Common na nakikita namin problema, Aldrin. Kasi nung some 2 years ago, some year and a half, 2 years ago, merong kumalat na pag may sakit yung tanim mo, mahina yung nutrient solution mo, that's not even correct at all. That's a complete blunder, complete mistake. So sabi sa nutrient solution daw, that's not correct at all. So we've worked with the UP Los Baños, ika nila, yung pathogens, pag meron kang, pag meron kang open slot at pumasok dyan ng pathogens sa aqueous environment, yung pathogens na yan, let's say spores yan, spores may balot pa, parang seeds. Pag nag-germinate yan sa tubig, sa aqueous environment, at the right temperature, wala yung gagawin kundi split, padami ng padami. And the problem with pathogens is once Fusarium and Pythium, once they enter your system, their characteristic is they're persistent. Meaning, pag pumasok na yan, ang hirap matanggal niyan. So sabi nila, para ma-prevent mo yung problema na yun, which is I'm really glad ginagawa mo na, sabi nila, takpan mo yung mga holes. Don't leave any hole open para hindi pasukan ng spores. Also, sabi nila, but I'm not telling you because you're already doing it. Dinidescribe ko lang sa mga community natin. Sabi nila, yung reserva, kailangan yan, nakatakip din. Kaya itong ginawa mo, no? Parang sako. Tama ba? Yes po. Saka po, minsan nga po, pag naramdam ko may hit na po, ina-open ko po ng konti para po lumalabas po yung... Okay. At least, hindi siya yung mga hard, no? Hard material na hindi makalabas. Paano mapanatiling healthy na ganito? Hindi nagkakasakit? Siguro sa akin, pag may nakita po kung may mga tumutubong mga damo dyan, I'll make sure na kinakat ko na siya or tinatanggal na. Kasi parang, based from experience, yung mga insects po, doon po sila parang sumitira, tapos hindi natin alam ba, mamaya lumipat po sa mga lettuce sa atin, ganun. I think yung best practice po na nakita ko online, like for example, nung nag-start po kasi ako, wala akong alam sa hydroponics. So, siyempre nag-join po ako ng mga iba-ibang group.
Tapos basa-basa ng mga questions ng mga kapwa nag-hydroponics, tapos may mga problem sila. Kahit di ko pa siya na-experience, binabasa ko pa rin po yung mga question or concern nila or problem nila. Kasi from reading those posts or mga comments ng mga kapwa natin nag-hydroponics, may something yun na matututunan talaga dito sa mga comments and feedback ng mga nag-hydroponics din po. Finally, Aldrin, tips for our growers. Siguro maging consistent lang po sa mga pag-check ng mga parameters na kailangan natin for hydroponics. Like for example, for pH, everyday ang practice ko, pag punta ka dito sa umaga, check ko na agad yung pH. Paano ba nangyayari pag wala sa tamang pH? According po dun sa training ni Sir Nathan, nawatad po kasi ako ng training ni Sir Nathan, ayun po, hindi po ma-absorb ng lettuce or ng plants yung nutrients na binibigay natin dun sa nanggagaling sa pollution. Ayan. Kaya po importante na yung tamang pH sa pag-alaga po ng lettuce, yung pag-maintain ng fresh or allowed acceptable pH. Yung TDS, sinusukat mo? Anong mine-maintain mong value? Sa akin po, 900 to 1,000 po. Kasi po yung from top quarter pa lang po, nasa 300 ppm na po sa amin dito. So, ayun. Kaya po 900 to 1,000 ppm po yung mine-maintain ko. So pag minenos mo parang 600-700 yung maintaining TDS mo, no? Okay. Apart from that, sinusukat mo rin yung humidity tsaka temperature. Tapos ang action mo doon, pag dry, nagmi-misting ka. Pag mataas yung humidity, move the air. Yun ang ginagawa may electric fan. But in this case, maganda yung panahon, wala yung fan mo. Nasaan yung fan mo nga pala? Nandun po sa loob ng nakatago pa po. Dun sa shed, yung lalagyan mo ng tools. Mga gamit po. Okay. Well, lastly, sanitation. Paano ka nagsasanitize dito? Pagka-harvest po, normally, actually hindi ko po talaga, kasi mahirap po kasi tanggalin to kasi yung may dugtungan po, nag-leak po siya kapag naggalaw. Kaya ang ginagawa ko na lang po, gumagamit ako ng hydrogen peroxide po. Tapos gamit po tong sprayer ko, ni-spray ko na lang po para masanitize po yung mga pipe ko po, mga channel. Linis, linis. Ikaw din, malinis ka siguro pag pumapasok na, no? So hydrogen peroxide, nililinis mo. How about, biostimulants? Gumagamit ka ba? Biohalmag, ganun. Yung biohalmag po, gumagamit po ka. Depende po sa panahon kapag pinipili mo kung kailan mo gagamitin. I see. Usually, anong panahon siya magandang gamitin? Pag malamig po na, pero hindi po maulan. I see. Kasi po, like for example, nung summer po kasi, yung ginamit ko sa kaso, medyo wrong timing po. Okay naman po nung, for example, ngayong araw po okay naman. In-apply ko po sa nung hapon. Tapos umulan po ng gabi, hindi po natuyo. Tapos kinabukasan po sobrang init. Nasunog po yung mga dahon po. I see. Okay. Some people actually apply it once a week. Some people once in 2 weeks. What Biohalmag does is napapakapal niya yung mga dahon-dahon. At so of course, pag makapal yung dahon at mataas yung health ng halaman, malakas ang kanyang defense against diseases and to some extent, pests. Yeah? Also, matanong ko lang din anong fertilizer ang ginagamit mo dito? Anong nutrient ang ginagamit? Nutrihydro po. Salamat po. Salamat. CFF ginagamit mo. Doon na din po ako kasi nag-start. And nakita ko po, working naman po sa mga produce ko. Okay. So, hindi ko na po sa pinalitan. Maraming salamat sa iyong suporta. And of course, kasama ang community, we're always here to support you. At hanggang sa mabili mo yung lupa na yan, sa tapat mo, palayasin mo na yung mga tao dito, gawin mo ng greenhouse lahat. Yeah. We're always here to support you. And thank you. Kaya kung talagang gustong pumunta dito, kasi ang ganda ng tanim ni Aldrin. Hindi nga ako nagkamali. Sulit sa layo, sulit sa pagod. Ang ganda ng tanim mo. Thank you po. On another episode, interview kita sa mga papaya. Kasi ang dami. Pero ang haba na. Patatay ko po yan. Patatay mo? Opo. Okay. Maliliit pa siya, no? Opo. Okay. Hindi ba siya nagiging problema sa tanim mo? Hindi naman po. Kasi yung mga papaya po, mamumunga na po siya kahit ganyang kalit po. Hindi naman po siya sobrang tumataas po. Oh, okay. Maliit pa lang. Ito na yung mga nakikita sa internet. Okay.
O sige. Tingin ko po nakakatulong din po siya sa ano, lalo na pag summer, nakakapagpalamig po ng environment. Yeah. Imbis na tumama dun sa konkreto, no? Siyang sumasalo. It's a very pleasant day with you, spending a day with you here at, ano pangalan? Green Cup? Green Cup po. Green Cup. Okay. That will be all for today, folks, if you have nothing else. Wala naman po. Thank you. So, today I am with your name? Castro. Alvin Castro, owner of The Green Cup. Growing Almaty, Almaty. Almaty. And he's active in the community, sharing his experience and his insights in cultivation. And I am Chris, your Ops Officer at Nutri Hydro, and we will see you on the next one. Bye!